mga palangga! Kamusta? Ako muli si JP, and in this video, we're going to review about my savings. So, share ko sa inyo mga palangga yung naging whole experiences ko with using my savings for the last year of 2023, and i-reveal ko din sa inyo mga palangga kung magkano nga ba yung nagkuha kong interest for the whole year 2023 of my savings. So, please keep on watching! Bago tayo magsimula mga palangga, disclaimer lang po, this is not a sponsored video. Gusto ko lang i-share sa inyo mga palangga ang itong platform or itong review ko na baka makatulong din sa inyo when it comes for your savings and also growing your savings as well or growing your money. Nagsimula akong gumamit ng my savings mga palangga last year of 2023, started of January. And before mga palangga, bago ako lumipat sa Maya, I'm using those local banks. Ayoko na sabihin, pero alam niyo na yung mga local banks natin dito sa Pilipinas. So, those are the banks na ginagamit ko when it comes for saving my money. And then, every month mga palangga, yung interest na nakukuha ko with those local banks is like around between 1 to 2 pesos per month yun mga palangga. May mga times pa nga na less than 1 peso lang or few centavos lang yun nakukuha ko per month. Pero, nung lumipat na ako mga palangga sa my savings, sobrang laki talaga ng difference niya with the interest na nakukuha ko from those local banks. From 1 to 2 pesos per month na nakukuha ko before with local banks. Ngayon, with my savings, nag-range na siya around 10 to 20 pesos per day siya mga palangga. So, that means, kung i-multiply natin siya, 10 times 30 days. So, nasa around 300 to 400 pesos yung nakukuha kong average na interest per month na kay Maya. Para way later mga palangga, share ko sa inyo talaga kung magkano nga ba yung naging specific amount na nakuha ko or na-earn ko with Maya, kasi nakadepende siya mga palangga dun sa interest na ma-earn mo per month or each month. Pero bago ko muna i-reveal sa inyo yung magkano yung nakuha kong interest with Maya savings for the whole year 2023, share ko muna sa inyo mga palangga kung paano nga ba nag-work yung Maya savings. So, basically, meron siyang base interest mga palangga na 3.5%. So, yun talaga yung kanyang base interest, 3.5%. Pero, sa tuwing gagamitin mo si Maya savings, nag-i-increase yung kanyang interest up to, pwede maging 6%. Sa ngayon nga mga palangga, this January, pwede mo na siya ma-increase up to 14%. Pero, bago makuha mo yun mga palangga, bago mo siya ma-increase, kailangan dapat may required amount ka na mas-spend of using Maya. Then, kapag na-hit mo yung required spending nila, so nag-i-increase yung interest na nakuha natin with Maya savings. And the more na mataas yung ating interest na meron tayo for the month, so the more din na malaki yung na-earn natin na amount daily for our interest. And please note din mga palangga na every month siya, so hindi porket 6%, let's say for example, naka 6% ka this month. So, hindi porket 6% ka ngayon, is 6% ka na for the next coming months. Nag-reset siya mga palangga every month. So, let's say naka 6% ka ngayon, and then next month, starting on the first day of the next month, babalik ulit siya sa 3.5%. At nakadepende naman sa'yo, nakadepende na naman kung gagamitin mo ulit si Maya para mag-increase ulit yung total interest mo with your Maya savings. So, that's how it works. In my case naman mga palangga, ang kalimitan ko na nakukuhang interest with Maya savings is nasa laging 6%. Yun talaga most of the time, 6% yung nakukuha kong interest with Maya savings. Pero kaya ko naman siya increase kasi may time din na parang isang buwan last year na naging 10% yung aking nakuhang interest. Siguro dahil sobrang dami kong gastos that month. I think that's March 2023. Pero most of the time, naging 6% siya or minsan 5%. So, yung mga palangga na share ko na sa inyo na mayroon akong isang month last year na umabot talaga siya ng 10% yung aking interest. And that month mga palangga, every day I'm earning about 20 pesos or more than 20 pesos per day sa interest pa lang yun. Kaya sobrang sulit talaga yung paglipat ko to Maya savings.
Kaya hindi ko talaga siya pinagsisihan, as I've shared with my previous review before with Maya Savings, na legit talaga si Maya Savings. At dahil nga mga palangga, tinatrack ko talaga yung bawat savings ko, tinatrack ko talaga yung mga pumapasok at lumalabas na pera sa savings ko. So that's why, na-take note ko din at natrack ko din kung magkano nga ba yung mga nakuha kong interest for each month for the whole year of 2023. So share ko sa inyo mga palangga kung magkano nga ba yung nakuha kong interest each month and for the total amounts. So, noong January mga palangga, I earned a total of 213 pesos and 12 centavos kasi kakastart ko pala nito with Maya Savings. So, nasa 200 plus siya. On February, I earned 312 pesos and 37 centavos. Noong March, 696 pesos and 17 centavos. So, ito yung month na kung saan sobrang laki ng interest na nakuha ko. And then, noong April, I earned 510 pesos and 02 centavos. On May, 575 pesos and 68 centavos. Noong June, 414 pesos and 87 centavos. Noong July, I earned total of 409 pesos and 70 centavos. Noong August, 493 pesos and 37 centavos. Noong September, I earned 457 pesos and 67 centavos. Noong October, I earned 399 pesos and 87 centavos. Noong November, I earned 423 pesos and 63 centavos. And last month lang of December, I earned a total of 453 pesos and 87 centavos. So, parang each month mga palangga, parang almost 500 pesos average yung nakukuha ko or na-earn kong interest for each month, diba? So, kung ito compute ko siya mga palangga, in total for the whole year of 2023, I earned a total of 5,361 pesos and 34 centavos. Diba? Ang laki nun. More than 5,000 or around 5,000 for almost 5,400. Yun nakuha kong interest mga palangga of using Maya Savings. So, sobrang sulit niya. By the way, nalas na dun yung tax niya kasi bawat interest or bawat reflect ng interest daily is nade-deduct na rin yung tax niya. Pero kung wala man ng tax yun, di ba, mas malaki pa talaga siya. Pero dahil nga may taxes, so, ayun, nababawasan yung interest. So, after taxes na tumapalangga, diba? A total of 5,361 pesos. So, kung mag-i-stay ako with the local banks mga palangga before na nag-range lang about 1 to 2 pesos per month, sobrang konti lang na nakuha kong interest. Siguro mga nasa around 12 to 15 pesos lang per year, diba? Pero this one, with using my savings, I earned total of 5,000, diba? More than 5,000 pesos per year. Na kung saan, nag-grow lang yung kanyang pera. Wala akong masyadong ginagawa. I-input ko lang yung pera ko doon. And then, nagkakaroon na ako ng interest. Daily ko siya nakikita mga palangga. At daily ko natatrack yung interest na na-earn ko of Maya Savings. So for me mga palangga, sobrang laki na itulong nitong Maya Savings sa aking financial goals last year 2023. So ngayon nakadagdag pa ito sa mga gastusin ko, sa mga financial goals ko, yung sa mga previous travel namin. So naidagdag ko itong Maya interest na nakuha ko. Kaya sobrang helpful talaga. And nakakatuwa din kasi nakaka-motivate siya mga palangga na mag-save ka. Kasi everyday nakikita mo yung interest na na-earned mo. So the more na nakikita mo siya mga palangga, ay lumalago yung pera mo. So, the more na nakaka-motivate na mag-save pa na mag-save para lumaki yung makuha mo pang interest. Kasi the more na malaki yung balance mo dun sa Maya Savings, the more din na malaki yung nakukuha mong interest for each day. It's note din po mga palangga na yung interest na na-earn mo per day is nakadepende din dun sa amount na meron ka doon sa Maya Savings each day. So, meron siyang formula mga palangga kung paano kunin yung interest earned. So, ang formula niya is end of day balance times interest rate times 1 divided by 365, which is 365 days. Kaya naman, the more na malaki yung nakastock mong pera doon each day sa Maya Savings, the more din na malaki yung makukuha mong interest on that day. So, as a tip din mga palangga, isa sa mga reason kung bakit malaki yung interest na nakuha ko with Maya, kasi ginagamit ko yung Maya mga palangga sa pag-stock ng mga pambayad ko sa mga bills ko. So, let's say for example, pambayad ko sa mortgage, pambayad ko sa internet, or pambayad ko sa electricity. So, as soon as nagkaroon agad ako ng budget para pambayad dun sa mga bills,
instead na i-keep ko lang siya doon sa payment source ko or doon sa payroll na panggagamitan kong pambayad or pagkukuhaan ko ng bayad, nililipat ko na agad siya mga palengga sa My Savings. Pag-cash in kasi mga palengga from BPI. BPI kasi yung aking payment, yung payroll ko. So, kapag magka-cash in ako kay Maya, so libre lang as long as 500 pesos or minimum 500 pesos. So, libre lang yung pag-cash in kay Maya. Kaya, nakakapag-save ako, nakapag-transfer ako kay Maya ng walang extra fees. And then, ayun, imbes na i-stack ko muna siya kay payroll, nilipat ko na agad siya mga palengga kay Maya Savings at doon ko na siya ini-stack para pang-reserve ko ng pambayad para kahit papano nakakatulong siya na lumaki yung daily balance ko with Maya kasi the more na mataas yung balance ko kay Maya per day, so the more din na malaki na earn kong interest on that day. Share ko na din ito mga palengga before about with my credit card. So dito ko din ini-stack yung pambayad ko sa credit card para pagdating nung bill, so dun, yun din ang ginagamit ko, yung Maya din yung ginagamit ko pambayad nung mga bills. At kapag ginagamit ko din mga palengga yung Maya for comes for paying my bills, nag-i-increase din yung aking interest na kukuha with Maya. So, instead na 3.5 base pay lang, so, naging 6% na siya kasi nga ginagamit ko yung Maya when it comes for paying my bills. So, let's say for example, may budget na agad ako ngayon pambayad ng aking internet bill. Pero yung kanyang due date or yung kanyang bill date pa is on the next 15 days pa. So, i-stack ko na siya mga palengga with Maya instead of keeping it with my payroll. Para kahit papano, nakakatulong siya na lumaki yung daily balance ko with my savings at lumaki din yung nakukuha kong interest daily. And then, after nun, kapag nandyan na yung bill, so, babayaran ko na lang siya, kukunin ko na lang siya sa Maya, then, saka ko na siya babayaran. So, ganun lang, same with other bills, with my water bill, with my smart bill, and other bills na meron ako. Ginagamit ko yung Maya talaga pang stock ng mga bills para natitake advantage ko yung mga days na nag-aantay pa ako ng bill date, which is nakakakuha ko o nadadagdagan yung aking interest rate, diba? Or yung na-earn kong interest per day. Kaya naman kung tatanungin ako mga palengga, kung recommended ba yung Maya Savings, safe ba sa Maya? Well, to answer your question mga palengga, yes po. Sobrang recommended ko talaga itong Maya Savings kahit na hindi to sponsored video. Pero based sa experience ko mga palengga as a Maya user, so sobrang recommended din to sa inyo. Recommend ko talaga sa inyo mga palengga when it comes for growing your money or growing your savings. So this year 2024, I'm still going to use Maya Savings mga palengga. Sobrang the best yung naging experience ko for the whole year 2023. At saka sobrang convenient niya mga palengga. Never ako nagka-encounter ng issue with Maya Savings, yung pagkuha ng pera, yung issue na kunin mo yung pera mo agad. So, never ko siya na-encounter. Kasi, unlike with the other banks, diba? Or unlike with, ayaw ko na sabihin, pero may narinig ako na ibang financial platform din na kung saan kapag madami kang mga transaction, so, nagkakaroon siya ng parang risk, gano'n, naging risky yung iyong account. Tapos may mga times pa na i-freeze nila yung account mo. Pero with Maya mga palengga, madaming mga araw na kung saan ang dami kong transactions in or out. Pero never akong nagkaroon or never ko na-encounter na ma-freeze yung account ko, never ko na-encounter na ma-hold yung funds ko. So nagagamit ko talaga yung funds ko every time when I need it. So for me, sobrang sulit talaga. Tsaka sobrang convenient yung paggamit ng Maya Savings compare from the other platform. Hindi ko pa na-try din yung iba, pero na-try ko yung iba mga platform. Pero for me, mas okay talaga si Maya Savings kasi nga, pwede mo naman siya i-transfer doon sa Maya wallet mo when you need it. At saka magkaiwalay siya sa Maya wallet mo. Kaya sobrang safe din kasi hindi mo agad siya ma-access doon sa debit card mo kung hindi mo ita-transfer yung funds mo from your Maya Savings into your Maya wallet. And another one mga palengga, Maya is a bank talaga. Kaya for me, safe ako kasi nga regulated siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas and also insured siya ni FDIC, which is 500,000 pesos per depositor. Kaya for me, safe ako talaga na okay yung pera ko, nasa maayos siya na alam mo yun, yung wala akong masyadong i-worry in case na may mga unauthorized transaction or something na kakaiba. I can still reach out to them, file a dispute kasi insured naman ako at saka safe naman yung aking
pera with Maya Savings. Additionally, mga palangga, if you need help about your Maya, so sobrang convenient niya din, mga palangga, to reach out to their support. Meron silang live chat support, mga palangga, doon directly sa Maya app. Or if you're a smart subscriber, so you can call their support, mga palangga, or support hotline for free. Kasi parang partner siya ni Smart. Kaya, ayun, sobrang convenient niya lang when it comes to reaching out to their support. At saka, every time na tumatawag ako sa kanila, I'm not really sure kasi minsan lang ako tumatawag sa kanila kasi hindi naman ako laging nagkakaroon ng issue. Pero sobrang bilis lang makakuha ng agent, sobrang bilis lang makakuha ng assistance, unlike with the other platform na sobrang, alam mo yun, tagal-tagal mo mag-antay sa queue. Pero with Maya, so, sobrang easy niya lang, mga palangga. For me, sobrang convenient niya. Andali makakuha ng help when you need it. At saka, hindi siya ganun kaarte yung kanyang platform. Hindi ganun kaarte yung kanyang security system. So, that's it for this review, mga palangga. I hope na nakatulong itong video, especially sa mga palangga natin dyan who is looking for a platform for your savings. So, I hope this video helps you, mga palangga. Nagkaroon ka na yung idea as well about how my savings and how it works. So, thank you so much guys for watching this video. Please like and subscribe for more helpful videos like this. And comment nyo rin kayo, mga palangga, kung meron kayong suggestions for our future videos. Thank you so much for your continued support and I will see you all on our next video. Bye!